Year of the Rat. Karamihan sa mga tao ay malamang na may negatibong impresyon tungkol sa daga, ang numero unong peste sa bahay. Gayunpaman, sa astrolohiyang Tsino, bilang unang tanda ng 12, ang daga ay tinitingnan bilang pinaghalong maraming bagay. Maaari siyang maging kasing palakaibigan gaya ng kaibig-ibig na si Stuart Little, kasing kalkulasyon at talino tulad ni Jerry sa Tom and Jerry, bilang tapat at mapagmahal sa kanyang mga mahal sa buhay gaya ng mga daga sa An American Tail, o kasing malikot at masama tulad ng sa Mousetrap. Gaya ng nabanggit sa introduksyon, ang alamat ay ginawaran ng langit na Diyos ang unang 12 hayop na tumawid sa ilog upang maging mga palatandaan sa kalendaryong zodiac. At common sense lang na sa maliit na sukat ng daga at maliliit na paa, walang paraan na ang maliit na nilalang na ito ay maaaring manalo sa karera ng mag-isa. Ngunit tulad ng ipinaliwanag ng kwento, ang daga ay nanalo sa karera sa kanyang talino at katalinuhan. Bilang unang tanda sa 12 sa zodiac, ang daga ay itinuturing na pangunahing palatandaan sa Chinese astrolohiya. Ang Angel Daga. Ikaw ay lubos na ambisyoso at ipinanganak sa ilalim ng tanda ng kagandahan at pagiging agresibo. Ipinanganak na optimistiko, tila mayroon kang solusyon para sa lahat. Ang pagkakaibigan ay madaling dumating sa iyo, sa iyong pagkamapagpatawa at masiglang sa loobin sa buhay. Malabong makakita ng daga na tahimik na nakaupong walang ginagawa. Sa halip, palagi kang abala at bihirang magkaroon ng luho ng pagpapahinga. At kahit na mayroon kang oras upang umupo at magsaya sa isang maikling pahinga, ang iyong isip ay patuloy na tumatakbo ng walang tigil na nagpaplano ng iyong susunod na grand scheme. Gayunpaman, mayroon kang tendensya na madaling magsawa sa iyong mga proyekto at kapag nangyari iyon, magkikibit-balikat ka na lang, kukuha ng panibagong plano sa negosyo na iyong ginagawa sa loob ng ilang linggo at sisigaw ng susunod para magpatuloy sa ang susunod na proyekto. Napaka-expressive mo at madaldal. Gusto mong pumunta sa mga party kung saan maaari kang gumugol ng ilang oras sa pakikipag-chat sa iyong mga kaibigan. Masigla, palakaibigan, at madaling pakisamahan, hindi nakakagulat na nakakakilala ka ng mga bagong kaibigan araw-araw. Gayunpaman, kahit gaano ka pala kaibigan at madaling pakisamahan, ikaw ay isang napakapribadong tao. Ang mahabang listahan ng mga pangalan sa iyong phone book ay hindi nangangahulugan na isasama mo ang lahat sa iyong circle of friends. Sa totoo lang, kadalasang mas maraming kakilala ang mga daga kaysa sa mga tunay na kaibigan. Ngunit sa mga taong malapit sa iyo, ikaw ay isang tapat at tapat na kaibigan. Iginagalang at pinahahalagahan mo sila at ituturing silang pamilya mo. Gayunpaman, kahit gaano ka madaldal at sismoso kung minsan, hindi ka kailanman nagtapat sa sinuman. Ikaw ay nagsasarili at madalas na nagtatago ng mga problema at sikreto sa iyong sarili. Masyado kang pribado at maingat pagdating sa iyong sariling personal na buhay. Sa panlabas, maaari kang magmukhang maingat o nakalaan, ngunit kung titingnan ng sinuman ang mas malalim, malalaman nilang hindi ka kasing tahimik gaya ng nakikita mo. Adaptive at flexible, mabubuhay. Ang daga sa anumang sitwasyon. Walang krisis o pagkatalo ang madaling magpapabagsak sa iyo, at walang hamon na sobra para sa iyo. Magiging matagumpay ka sa anumang pipiliin mong gawin. At dahil sa hangang kakayahang makayanan ang mga paghihirap, lalo kang mahusay sa paglutas ng problema. Gumagawa ka ng isang mahusay na tagapayo sa iba, ngunit hindi kinakailangan sa iyong sarili. Bilang isang mahuhusay na oportunista, palagi kang naghahanap ng mga pagkakataon, ikaw ay sikat sa iyong ambisyon at pagsusumikap. Mabilis ang isip at matalino, alam mo kung paano sulitin ang iyong oras ng mahusay at kadalasan ay mas nagagawa sa loob ng 24 na oras kaysa sa ginagawa ng ibang tao sa ilang araw. Minsan makulit, makitid ang isip, at hindi sopistikado sa pananaw, tapat ka rin. At, hanggat nagagawa mong makabisado ang iyong walang hanggang kawalang kasyahan at ang iyong pagpupumilit na mabuhay para sa kasalukuyang sandali, maaari mong laging maging matagumpay ang iyong buhay.
Ikaw ay may kumpiyansa at karaniwang may magandang instincts. Ang mga katangiang ito, pinagsama sa iyong katigasan ng ulo. Ibig sabihin, mas gusto mong mamuhay ayon sa iyong sariling mga patakaran kaysa sa iba. Hindi magiging madaling gawain ang makipagtulungan sa mga taong daga. Bakit? Simple. Iba. Hindi magiging madaling gawain ang makipagtulungan sa mga taong daga. Bakit? Simple, dahil 100% ka ring perfectionist. Mayroon kang talento sa organisasyon, marahil ito ang dahilan kung bakit karaniwan kang gumagawa ng isang mahusay na negosyante o politiko. Sa totoo lang, parang ang daga ang Scrooge ng Chinese zodiac. Maingat mong binibilang ang iyong mga sentimos at kilala sa iyong pagtitipid at kasakiman. Bagamat may isang matandang Tsino na nagsasabi na, ang pagiging matipid ay isang bertud, gayunpaman ang mga daga ay maaaring magmukhang tunay na maramot. Hindi mo gustong magaksaya o magtapon ng kahit ano. Ikaw ang magiging uri ng tao na magtitipid sa bawat dagdag na pakete ng ketchup na makukolekta. Mumula sa Kentucky Fried Chicken at itago ang bawat walang laman na bote pagkatapos mong matapos ang iyong Evian. Gayunpaman, kahit gaano ka matipid, maaari kang maging mapagbigay sa iyong sarili o sa mga mahal mo. Halimbawa, kapag talagang gusto mo ang isang bagay, maaari kang maging masyadong gumastos. At maingat ka kapag nagpapahiram ka ng pera sa mga tao. Isang maliit na payo sa mga taong nagpaplanong humiram ng pera sa isang daga, basahin mong mabuti ang kontrata, o baka magbabayad ka ng $3 na interes para sa bawat dolyar na hiniram. Sa negatibong panig, ikaw ay praktikal, ngunit walang lakas ng loob. Minsan sobra-sobra at sakim, mapanlinlang ka rin at maaaring kunin ng mga hindi gaanong metikuloso kaysa sa iyo. At dahil ikaw ay ipinanganak na oportunista at patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong kayamanan at pamumuhay, kung hindi ka mag-iingat maaari kang madala sa isang bitag ng daga. Tandaan, huwag hayaang bulagin ka ng iyong kasakiman sa panganib at mga problema sa hinaharap. Sa pagiging una sa Chinese zodiac, parang nahuhumaling ka sa pagiging number 1. Minsan, naniniwala ka na mas mahusay ka kaysa sa iba, kaya mahilig kang makipagkumpetensya at manakop at laging subukan na maging pioneer at unang kumilos. Ang iyong pagiging masigla ay may posibilidad na magdulot sa iyo ng labis na karga sa maraming iba't ibang mga proyekto, at ang sobrang ambisyosong bahagi mo ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng iyong mga proyekto dahil napakapayat mo ang iyong sarili. High-strung, ikaw ay matalino, mausisa, at laging alerto sa iyong kapaligiran. Bagamat mayroon kang likas na kakayahan na makadama ng panganib, ang iyong kasakiman kung minsan ay nadadaig ang iyong tamang paghuhusga at nagiging sanhi ng paulit-ulit kang mahulog sa parehong bitag. Sa negatibong panig, mahilig kang pumuna, magmura at magkumpara. Maaari kang maging isang malihim, mapagbigay sa sarili, at makasarili na nilalang kapag nabulag ng kasakiman. Sa katunayan, karamihan sa mga daga ay malamang na magdurusa ng isang malaking dagok sa pananalapi bago nila matutunan ang kanilang aralin. Sa pangkalahatan, dapat mong iwasan ang pagiging sobrang ambisyoso at matutong talunin ang iyong kasakiman at huminto habang nauuna ka pa. Ang mga daga ay hindi romantiko, ngunit ikaw ay sensual at mapagmahal. At mga taong daga maaaring mahirap makita sa unang sulyap dahil napaka-protective mo sa iyong sarili. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng malagkit ito sa isang daga. Tanungin ang sinumang may daga para sa kalaguyo, magulang, anak, o kaibigan. Ikaw ay napakatapat at tapat na kaibigan. Magkasintahan, magulang, anak, o kaibigan. Ikaw ay napakatapat at tapat na kaibigan. Renji, lalaking daga. Ang lalaking daga ay agresibo at matalino. Namumuhay siya sa kanyang katalinuhan at tila may sagot sa lahat. Sa parehong oras siya ay palakaibigan at madaling pakisamahan, pagkakaroon ng malawak na bilog ng mga kakilala. Siya ay napakadeterminado, at kapag siya ay nagtakda ng kanyang isip sa isang bagay, ito ay napakahirap na hikayatin siya kung hindi man
Siya ay may katalinuhan sa negosyo at maaaring gawing plano sa negosyo ang anumang ideya. Marahil ito ang kanyang talento o ang kanyang sumpa, ngunit siya ay palaging tumatakbo, naghahanap ng mga bagong ideya o gumagawa ng mga bagong proyekto. Hindi kailanman nakaupo ng tahimik o naghihintay ng walang layunin, ang lalaking daga ay isang lalaking may misyon. Gayunpaman, kilala rin siya sa pagiging sobrang ambisyosa. Ang kanyang hilig para sa isang proyekto ay dumarating at nauna bago magkaroon ng pagkakataon ang ibang tao na maunawaan ito at palagi siyang alerto para sa pinakamahusay na mga pagkakataon. Patuloy na sinusubukang gumawa ng masyadong maaga, ang abalang lalaking daga na ito ay may posibilidad na ikalat ang kanyang enerhiya sa lahat ng dako bago siya magkaroon ng anumang pagkakataon na tapusin ang isang proyekto. Ang lalaking daga ay isang lalaking may mga opinyon, lubos na naniniwala sa kanyang sarili, at hindi pinapayagan ang iba pang mga opinyon kapag siya ang namumuno. Hindi niya papansinin ang bawat senyales ng babala na nakukuha niya. Sa madaling salita, kayang-kaya siyang lokohin ng mga taong nagkukwenta dahil madalas siyang kumukuha ng pain kapag sa tingin niya ay kikitain siya nito. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming lalaking daga ang nakakaranas ng hindi bababa sa isang malaking pagbagsak sa kanilang buhay. Ang kasakiman at ambisyon ay maaaring makabulag sa kanila sa katotohanan. Sakim bilang siya minsan ay lumilitaw, siya ay tapat. Nakukuha niya ang kanyang kita sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at kanyang katalinuhan, at hindi kailanman sa pamamagitan ng mga panlilinlang o pagdaraya. Ang lalaking daga ay sikat sa kanyang alindog at talino at gusto niyang maging pioneer. Lahat, palakaibigan at masaya, nagtataglay siya ng mabuting pagkamapagpatawa at may aktibong imahinasyon. Siya ay napakahusay sa mga numero, at ito marahil ay dahil sa kanyang kamanghamanghang katalinuhan at katalinuhan sa negosyo. Siya yung tipo ng estudyante na laging unang sumisigaw ng sagot sa klase. Kapag umiinom at kumakain kasama ang mga kaibigan, kukunin ng daga ang singil at mabilis na gagawin ang matematika, magdagdag ng buwis, mga tip at alamin kung magkano ang kailangang bayaran ng bawat tao sa loob lamang ng ilang segundo. At talagang natutuwa siyang gawin ito at ipinagmamalaki ang kanyang mahalagang papel. Ang pagkahumaling na ito sa mga numero at talento ng mabilis na pagkalkula ng mga posibilidad sa anumang sitwasyon ay nagpapahiwatig na ang lalaking daga na ito ay isang ipinanganak na sugarol. Bagamat maaari siyang maging lubhang matipid hanggang sa tawaging isang Scrooge, maaari siyang maging halos maluho sa ilalim ng tatlong pagkakataon. Una, kung makakita siya ng ilang mga luxury items niya. Maluho sa ilalim ng tatlong pangyayari. Una, kung makakita siya ng mga mamahaling bagay na talagang gusto niya. Pangalawa, kapag bumili siya ng mga regalo para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Pangatlo, kapag nasa kasino siya. Dahil tiwala siya sa kanyang mga talento sa mga numero, naniniwala siyang kaya niyang talunin ang mga posibilidad. Kaya ilang payo para sa mga malapit sa isang lalaking daga. Ilayo siya sa kasino. Siya ay napakatalented at matalino. Siya ay nagpapahayag, kaya lahat ng kanyang mga kaibigan ay alam ang tungkol sa kanyang mga talento. At, mahilig siyang isulat ang kanyang mga iniisip at ideya. Ilang sikat na manunulat tulad ni William Shakespeare at Leo Tolstoy ay ipinanganak sa taon ng daga. Sa mga relasyon, hindi talaga romantic ang lalaking daga. Huwag mong asahan na paulanan niya ng bulaklak, at matatamis na usapan ang kanyang katipan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang praktikal na isip ay kalkulahin ang halaga ng mga bulaklak, ang bilang ng mga araw na ang mga bulaklak na ito ay tatagal. Gayunpaman, mapagkakatiwalaan ang matapat na lalaking daga dahil lagi niyang gagawing prioridad ang kanyang pamilya at magiging labis na proteksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi babaeng daga. Katulad ng lalaking daga, ang babaeng daga ay matalino at maparaan. Isang napakatalino at malikhaing tao, ang daga ay maaaring maging isang matagumpay na babae kung pipiliin niyang maging. Sa kanyang mahusay na mga kasanayan sa mga tao at mapagmahal na masaya at mahabagin na personalidad, siya ay medyo sikat.
Siya ay sunod sa moda, ngunit laging eleganteng may sariling estilo. Laging malinis at maayos ang kanyang kapaligiran. Ang opisina ng babaeng daga ay ilalagay ng maayos sa desktop ang kanyang mga file, nakaayos ang kanyang kalendaryo, at walang alikabok ang kanyang mesa. Walang sabi-sabi na ang babaeng daga na ito ay madalas na namamahala sa kanyang bahay sa parehong paraan na ginagawa niya sa trabaho, na marahil kung bakit ang babaeng daga ay itinuturing na isang mahusay na kandidato para sa isang asawa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang babaeng daga ay tahimik lamang na materyal na may bahay. Sa katunayan, maaari siyang maging napakanegosyo. Siya ay masigasig at matalas at otomatikong kukuha ng pagkakataon kapag nakakita siya ng isa. Direkta at tapat, hindi siya natatakot na sabihin ang kanyang isip, but with her social skills, she knows how to say the right words para hindi siya maka-offend kahit kanino. Nakakagulat, ang babaeng daga ay maaaring maging isang tunay na modelo ng pagtitipid. Tiyak na. Alam niya ang kabutihan ng pagre-recycle ng mga damit, laruan, kasangkapan at maging ng sabon. Muli, tulad ng mga lalaking daga, maaari siyang maging mapagbigay sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ang mga anak ng babaeng daga ay walang problema sa pagkuha ng mga mamahaling laruan para sa Pasko. Ang mga nanay ng daga ay marunong mag-alaga ng kanilang mga anak at hindi maramot sa pangangailangan ng kanilang pamilya. Madaldal at madaldal, ang babaeng daga ay isang madaldal na tsismis. Huwag na huwag mong ipagkatiwala ang sikreto mo sa kanya dahil hindi niya ito kayang itago ng matagal. Gayunpaman, napakahusay niyang itago ang sarili niyang mga sikreto sa iba, at mahirap makita ang isip ng babaeng daga. Siya ang uri ng tao na gustong itago ang kanyang mga iniisip at nararamdaman sa kanyang sarili. Gayunpaman, bilang isang direktang tao, ang isang galit na babaeng daga ay maaaring makita kahit milya ang layo. Ang babaeng daga ay isang masugid na mambabasa. Siya ay isang babae na mahilig magbasa at maaaring maging natagpo ang gumagala sa mga tindahan ng libro ng Barnes at Noble o nagsusurf sa Amazon.com. Bukod dito, siya ay isang mahuhusay na manunulat. Sa murang edad ay matututunan na niya ang kahalagahan ng mga nakasulat na salita at malamang na maging editor para sa newsletter ng high school. Sa pag-ibig at pakikipagrelasyon, siya ay malambing at sensual. Gayon din ang praktikal na daga ay nagpapanatili sa kanyang tahanan na malinis at maayos. Siya ay magiging isang napakahusay, mapagmahal na ina na sinisira ang kanyang mga anak gamit ang mga laruan, at isa ring dedikadong asawa na susunod sa kanyang asawa. Karera. Dagaas trabaho. Agresibo at ambisyoso. Ang mga daga ay lubhang masipag at hindi marunong magdahan-dahan. Ipinanganak na flexible at adaptive, ang mga daga ay maaaring mabuhay sa mahihirap na kapaligiran. Palaging maparaan, ang mga daga ay gumagawa ng mahusay na tagapayo. Sila ay umunlad sa mahihirap na sitwasyon at nasisiyahan sa paglutas ng mga puzzle. Sa katunayan, ang mga daga ay kadalasang makakagawa ng magagandang solusyon sa isang krisis. Maaari silang palaging umasa sa kanilang isip at talino sa halip na sa kanilang pisikal na lakas. Busy ang isipan nila at laging tumatakbo. Self-contained at sarili. Napanatili, ang mga daga ay maaaring maging neurotic tungkol sa mga bagay sa trabaho, ngunit magiging mahinahon sa panahon ng isang krisis. Tama ang pakiramdam ng mga daga sa kanilang tahanan kapag nagtatrabaho sa mga trabahong burokrasya. Gusto nilang manatili sa mga gawain at disiplina. Bilang isang boss, ang daga ay napaka-demanding. Hindi kailanman madaling magtrabaho para sa isang boss ng daga dahil madalas silang mga perfectionist at maaaring maging maselan. Hindi sila gaanong mapagbigay sa mga papuri gaya ng mga kritisismo. Gayunpaman, sa kanilang ipinanganak na talino at talento, umasa sa boss ng daga na mamuno sa isang kumpanya mula sa isang krisis. Bilang isang kasosyo, ang daga ay lubhang ambisyoso at hindi kasing komunikatibo tulad ng kanilang hitsura. Secretive at opinionated,
Hindi madaling lunukin minsan ang mga salita nila dahil napakadirekta din nila. Gayunpaman, maaari mong palaging bilangin. Minsan kasi sobrang direct din nila. Gayunpaman, maaari kang laging umasa sa rat partner na mamahala sa pananalapi dahil walang mas angkop na kontrolin ang budget kaysa sa isang ipinanganak na Scrooge tulad ng rat. Bilang isang kasamahan, ang daga ay masigla. Ang pagtatrabaho sa isang daga ay maaaring maging isang pagpapala o isang sumpa. Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay maaaring palaging matuto ng isang bagay o dalawa kapag nagtatrabaho sa mahusay at produktibong taong ito. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga katrabaho ay nasa ilalim ng maraming presyon dahil sa mahusay na pagganap ng daga. Sa pangkalahatan, sa kanilang mapanlikhang talino at ambisyon, ang daga ay magiging mahusay bilang tagapayo sa pananalapi, manunulat, o musikero. Sina Claude Monet at Wolfgang Amadeus Mozart ay dalawang sikat na daga.